What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong mga nagbabagang balita. Nag-anunsyo nga itong si VP Sara na posibleng hahabol talaga ito sa pagkapresidente sa taong 2028. Na ngayon mga kababayan ay nagngaw-ngaw na naman ang mga bangag. Partikular na nga itong mga nasa lower house o tuta nila Tambalos Liza Bongit. Na parang gusto talaga nila ang maging presidente itong si Tambalos Romualdez at hindi itong si VP Sara. Naku naman po. Palibhasa kasi nababayaran, nabibigyang suhol, at sila di umano nakakapagnakaw ng malaya. Kung kaya ganun na lamang ang kagustuhan nila na matuloy sa pagkakaupo ang mga bangag. Kung kaya't huwag tayong pumayag doon mga kababayan. Pero bago po ang lahat, huwag niyo po sana nakalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, kung kaya't itong senatorial election na magaganap sa taong ito napaka-critical mga kababayan na kung maaari ang ating mga iboto ang mga inendorso nila Tatay Digong, kamukha nila Congressman Marcoleta, Attorney Vic, Senator Bato at iba pa upang magtuloy-tuloy na nga ang magandang plano na mabalik muli ang mga Duterte sa Malacanang. Anong thoughts niyo po doon mga kababayan? Pag-comment nga niyong opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Ma'am, kaliyon po. This coming 2028, may posibilidad po ba tumakbo kayo? Ma'am, please! Please! Sandali, pagsalitain po natin. Dahil love ko yung mga taga-Japan na yan. Love na love natin yan. Lalo na yung si Sir na pinakita niya yung placard doon kay Romualdez. Love natin yan si Sir. Tsaka yung iba pa pong mga kababayan natin dyan. Please! Yes, ma'am. Ano mapaghandaan namin lahat? We are... O sandali nga, sasagot na kayo naman. Yes na nga, sabi ni Madam, hindi nyo tuloy narinig. Yes. Sandali din namin marinig eh. Yes, we are considering. Chotomate! Dami! We are seriously considering, ma'am. Yan, we are seriously considering. Yan ang sinabi ni Vice President Sara Duterte. Ano kasunod? Importante kasi yung kasunod eh. Sandali, bago sigaw. Pakinggan muna natin yung kasunod. Tuloy-tuloy yung Yes! Mama, Hindi siya pwede tuloy-tuloy yung backslide na. Yeah. Nagkagulo na yung mga kababayan natin. Hindi, dahil sa tuwan-tuwa lang naman sila. Ang sabi ni VP Sara Duterte dito, hindi natin pwedeng payagan na tuloy-tuloy mag-backslide ang ating bayan. Sabihin sa Tagalog, hindi natin nahayaan tuloy-tuloy na dumausdos. Ayan na naman lintik na dumausdos. Hindi natin hahayaang tuloy-tuloy na dumausdos ang ating bayan sa putikan. Ganon yan. Ganon lang kasimple yung sinabi ni VP Sara Duterte. Maganda sana kung napakinggan natin. Joke lang po. Tingnan ninyo ngayon ang reaction nitong mga ungas na congressman natin, ha? Panoorin natin, ha? Tingnan ninyo. Papakita ko sa inyo kung gaano sila walang hulog, walang out of touch sa tunay na nangyayari. At ipakikita ko rin sa inyo kung bakit ko nasabing sigurado nang tatakbo si VP Sara Duterte. Okay? Sigurado na tatakbo. Abangan natin yan. Papaliwanag ko sa inyo. Pasok. VP Sara po is seriously considering running for president in 2028, saying she could not take sitting down the continued backsliding of the country. Yung sa backsliding, parang makikita naman po natin sa ating mga stats na hindi naman po, paangat naman po tayo. Anong paangat? Baka kayo lang siya ang umaangat ang buhay. Correct. Makikita daw sa stats na hindi naman tayo nagba-backslide o backslid. Sorry, di backslide. Backslid ang hindi tayo bumabagsak, ika nga. Hindi daw tayo dumadausdos. According to statistics. Puro nga utang, Sir Banat ba yung ginagawa nila Tapos sasabihin hindi backslide. Kulang na nga lang isang lana ang buong bansa sa pangungutang nila. Anong statistics ang kaya binabasa nito? Hindi kaya alam mo unang reaction ko? Ito talaga, baka naman kailang umaasenso buhay. Sir, ilan Rolex na po ba meron kayo? O baka nga hindi Rolex, baka Patek Hindi ata alam ni Sir na habang ang mga congressman natin ay bumibili ng Patek, kami po ay kumakain na ng putik.
Hindi sir ako nagtatanong lang naman sa inyo. Nagtatanong, baka bawal ako ba magtanong? Kasi huli nyo nagtanong si Ka Eric nayari at si Ma'am Lorraine. Ako sir nagtatanong lang. Kumakain pa po ba kayo ng healthy foods? Gago! Hindi kasi yung mga kababayan natin nangangayayat na dahil sa gutom eh. Mantakin mo kahit kamatis napakamahal. Correct. Pambihirang buhay ire oh. Parang sa statistic naman, di naman daw tayo dumadaus-dos. Sa madaling salita mga kababayan, hindi po siya nagugutom. Hindi nila ramdam, Sir Banat Bay, no? Ang kahirapan sapagkat pasarap buhay sila, nakikinabang sila sa pagnanakaw. Ay nako, wag kami, wag ang taong bayan. Hindi dumadaus-dos, hindi naghihirap. Ang tanong ko sa inyo mga kababayan, kayo po ba? Hindi kayo nagugutom? Hindi po ba kayo nagtitipid ng kakainin? Hindi po ba kayo naghihirap? Sabihin nyo sa akin, ang totoo, kayong mga kababayan na makakapagsabi niyan, ano ang mas mahirap, yung panahon ni Pangulong Duterte o panahon ngayon? Ano ang mas Ngayon. mahal ang bilihin? Ano ang mas nagtitipid kayo nung panahon ng 6 years ago, yung panahon ni Duterte o panahon ngayon? Huwag na tayo mag-statistic. Kung para ho kayong walang alam. Correct. Wala ho kayong alam pagdating sa gutom ng bawat Pilipino. No wonder wala kayong ginagawang solusyon. Sabi ko nga ho sa inyo there is no such thing as perfect government. All government may problema. Pero pinakamatinding problema ay yung hindi mo alam na may problema tayo. That's the problem with this congressman. Ang tingin nila, everything is okay. Ang tingin nila, walang problema, tayo yumayaman, tayo umuunlad. According to statistics. Anong statistic mo? Hindi mo ba, pumunta ka kaya ng palengke? Ang dami nga meme dyan na 1,000 mo dati, ang dami mo na nabibili. Ngayon, isang plastic na lang. Correct. Yung simpleng-simple lang halatang wala kayong alam sa dinadanasan ng bawat Pilipino. Sa madaling salita, sir, you should resign. You know why? You are no longer representing the Filipino. Kawawa ang distrito mo. Wala kang alam sa nangyayari sa bayan. Tama yung sinabi ni Bibi Sara Duterte. Pag ganun tayo, ekonomiya natin pag ganun. Alam mo ba na iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit nagrally ang INC? May mga interview ko yun na sinasabi nila. Ayusin muna ekonomiya. Tama na pamumulitika. Tapos ang sagot ninyo, according to our statistic, everything is okay. Sabi ko, no wonder walang nangyayari sa kamera. Kasi kung ganyan ang utak ninyo, na sa tingin ninyo walang problema. Sabi ko nga okay lang naman kung sasabihin nyo, we have a problem. I understand, every government has a problem. Pero sasabihin mo na walang problema, we are doing good, getting better, statistic na yan, okay tayo. Ang bihira naman, sir. Mas nakakagalit. Yung ang malaman mo ang mga government official natin walang alam sa tunay na nangyayari sa buhay nating mga bawat Pilipino. Yan ang katotohanan. Wala kayong alam sa tunay na nangyayari sa ating bayan. Kawawa ho kami mga Pilipino. Umalis na ho kayo dyan sa posisyon nyo. Mag-resign na po kayo. Hindi kayo karapat-dapat dyan. You should not represent the people because you do not know anything about what is happening to the people. Ano ang English yun hayop! Gago! Banat Bay, kaya nagagalit sa'yo si Atty. Libayan Sabi niya, ako yung abogado, kayo magaling mag-English, walang nanonood sa akin. Diba? Gago! Banat Bay hindi marunong mag-English? Naka 1 milyon. Atty. Libayan, pagpasensyahan mo na. Huwag kang nagagalit sa akin, hindi ko naman kasalanan yun. Itong mga taong nanonood dito, subscribe na subscribe kung ayaw mo, sa kanila ka magalit, wag sa akin. At kayo namang mga nanonood, kung hindi pa kayo nakasubscribe, mahiya naman kayo. Biro lang po. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, madali lang naman mag-subscribe. Ganun mo lang, i-click mo. Di ba? Ang hilig nyo nga gumanyan. Ba't di naman lang nyo i-click yung subscribe? Di ba? Gago! Sige na po, anyway, tuloy natin ito sinabi ni Congressman walang alam. Pero if she decides to run, then kahit sino naman po karapatan na tumakbo. Pinag-iisipan ko na nga rin po kung tatakbo ko Kong, huli mo na yan. sa 2028. Pero hindi presidente. Kita mo, wala man lang tumawa sa'yo. Ako na lang tatawa sa'yo. Ang baduy kasi ng joke mo
Alam mo, eto bakit ko sasabihin baduy, ha? This is guideline para sa good. Isipin nyo yan mga kababayan, binibiro-biro na lamang ang pagtakbo ng mga pulpul na politikong ito. Nakakaya talaga sila mga kababayan. The way na magsalita pa lang, akala mo kung sino, no? Good joke o para mas ma-entertain ang tao sa'yo. Kailangan, ang joke, medyo dikit sa reality. Di ba? Para maging katawa-tawa yung tunay na joke. Di ba? Kailangan medyo dikit sa reality. Pero yung joke mo kasi, ang baduy. Malabo ka naman talagang tumakbo mong presidente. Wala naman may gusto sa'yo. So, Correct. you're not the right person to joke about this. Or maybe you are trying to mock our vice president. Pero wala ka kasi sa kalingkingan. Wala ka sa level. Si VP Sara Duterte at ang mga Duterte kilala nationwide at may nagawang maganda. Ipupusta ko doon sa lugar mo, hindi lahat ng tao doon, baka kalahati lang doon ang kilala ka. The rest, hindi ka kilala. So, medyo yung level mo at saka ng mga Duterte masyadong malayo para i-joke mo na kunwari tatakbo ka rin pero hindi sa pagka-presidente. Medyo baduy, ika nga. Tutoy, kung ako sa'yo, pagka mga ganyang bagay, huwag ka na lang magsalita. Hindi, walang biro. Ito, suggestion ko lang po sa inyo. Pag mga ganyang bagay, huwag na po kayong magsalita. Kasi lalo kayong nabubuking yung kaalaman ninyo di ba? Kailangan po, sabi nga ito. Ito bibigyan lang kita ng konting aral. Kahit sa iba sa ating mga kababayan. Proverbs 17 verse 28, sabi nga, even a fool who keeps silent is considered wise. When he closes his lips, he is deemed intelligent. Ulitin ko Proverbs 17 verse 28. Even a fool, kahit ang tanga, kahit ang mangmang. Halimbawa lang, ilagay natin yung pangalan mo. Kahit ikaw, Ortega, who keeps silent is considered wise. When he closes his lips, he deemed intelligent. Ibig sabihin, pag silent ka, kahit nga daw yung tanga, o yung fool, o yung mangmang, tumahimik, nagmumukhang matalino. Yan ang prinsipyo niyang Proverbs na yan. Kaya kung ako sa inyo, Congressman Ortega, wala naman po ako sinasabing tanga kayo. Maaring mangmang kayo sa katotohanan. Mangmang kayo sa nangyayari sa ating bayan. At higit sa lahat, mangmang kayo sa mga nararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino. Para sabihin mo na hindi naman tayo bumabagsak, hindi tayo dumadausdos, everything is okay sa statistic, ay isang kamangmangan, sir. Isang kamangmangan yan, halatang-halatang wala po kayong alam sa gutom na nararamdaman namin mga Pilipino. Ngayon nga dati sinasabi nila, mga nagtitipid lang daw yung mga mahihirap, ganyan-ganyan. Hindi ho. Ngayon, kahit nasa middle class ka, o kahit dandong ka sa medyo nakakaluwag na middle class, yung nakakabili ng Starbucks araw-araw, kahit pa paano, nagtitipid na rin. Kasi talaga hong pataas ng pataas ang bilihin. Bumubulusok paangat. Tapos sasabihin ninyo, statistic, walang ng Tapos biglang magjo-joke kayo na ako nga rin tatakbo ako. O kalayaan naman ni VP Sara Duterte tumakbo. Mag-antay kayo. At dito sa video na to mga kababayan ni ating pakinggan, no? Itong dalang magandang good news ni General Macanas na kung saan matutuloy na ang laban pagitan kina Tambalos Romualdez at dito sa Duterte representative na si Nene Bacali. Na chance nyo na to mga kababayan naming Tagalite, no? Sa District 1. Napalitan itong si Tambalos bilang inyong congressman. Ating sabay-sabay na panoorin to mga kababayan. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung nangyari sa 1st District Leyte na kung saan yung mga kalaban ni Speaker Martin Romualdez biglang natanggal ang pangalan nila sa balota. Lalo na yon si Nene Bacali, yung inendorso ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, ito, ang kasabihan ng gaba dili magsaba. May magandang pangyayari na pabor kay Nene Bacali
dahil ang Supreme Court nag-issue na ng TRO na yung imprinted ballots, mga 6 million ballots na ata na imprint, hindi na po pwede. Kasi merong mga naunang kandidato na nag-file ng petition sa Supreme Court at nag-issue ang Supreme Court ng TRO. So ang COMELEC mapipilitan ngayon na mag-reprint ng mga ballots na maisama ang pangalan ng 5 na disqualify. Dapat lang. Although hindi pa kasama si Nene Bacale, but I believe right now ang mga abogado ni Nene Bacale gumagawa na ng legal remedies. So may pag-asa pa na ma-print ang pangalan ni Nene Bacale sa balota sa 1st District ng Leyte at may makakalaban na si Speaker Martin Romualdez. Okay. Ayan ha, sa mga kababayan nating District 1 na taga Leyte, pag-asa nyo na yan, chance nyo na yan upang ihalal ang nararapat at ibasura nyo na yang si Tambalos. Pakinggan natin itong paliwanag ni Hill Bautista, isa sa magaling na vlogger na pinapanood ko palagi. Kami na isang magandang oras sa lahat mga po sa aking channel. Ito magandang pag-usapan ko ito. Itong lumabas ngayon na temporary restraining order, mga kabida, ng Korte Suprema laban ho dito sa Commission on Elections. Ito po'y patungkol doon ho sa petitions ng 5 mga kandidato for the May 2025 elections. Kung saan po ay binaburan po ng Korte Suprema yung kanilang petisyon. Kasi itong mga kandidatong ito, mga kabida, ay dinisqualify po ito ng Commission on Elections. Sa kadahilanan po ay mga nuisance candidates at isa pang kandidato po dito na kilala, dati hong kongresista, si Congressman Edgar Elise, ay kabilang dito sa 5 mga candidates na dinisqualify po ng Commission on Elections. So pinaburan po ito ng Korte Suprema po, mga kabida, meaning yung printing po ng ballots ay hindi muna itutuloy kasi may temporary restraining order So doon sa official list na po ng mga kandidato, wala po itong mga kandidatong ito, dahil dinisqualify na nila. Pero itong TRO na lumabas po ngayon, ito po yung magpipigil po doon sa COMELEC para i-print po itong official ballots po. Okay? So, while hindi pa po ito ma-resolve with finality, itong dapat bantayan po ng yan. mga kandidatong ito, hindi po pwedeng mag-print po ng official ballots po itong Commission on Elections. Now, anong kaugnayan dito, mga kabida, doon ho sa napaka-controversial na kalaban po ni Speaker Martin Romualdez doon sa kanyang distrito na bigla kong nawala sa official list of candidates, mga kabida. Okay? Ito pong si Nene Bacale, kasi naging controversial po itong si Nene Bacale. Last week pa po pumutok yung balita, mga kabida, na biglang nawala yung kanyang pangalan sa official ballots. Okay? So, anong epekto ho dito kay Nene Bacale itong lumabas na temporary restraining order? Although hindi ho kabilang si Nene Bacale ho dito, mga kabida, sa 5 petitioners na binigyan po ng TRO po ng Korte Suprema, pero pwede po itong dumulog sa Korte Suprema dito ho sa nangyari po sa kanyang pangalan. Kasi nung napag-alaman po natin na biglang may charge po itong si Nene Bacale na hindi ho daw rehistrado sa kanilang distrito. Kaya ito ho daw yung dahilan kung bakit po siya ay na-disqualify. Hindi naman po siya na-disqualify. Kaya ang sabi po ng kanya pong mga abogado, kasi ho na kausap po daw ito ni Attorney Vic Rodriguez yung kanyang mga abogado. Sabi po ng kanyang mga abogado ng mga kabida, gagawin po nila yung lahat ng mga paraan, legal remedies po, para bigyan po ng justice po itong si Nene Bacale na katunggali po ni House Speaker Martin Romualdez. Ito pong si Nene Bacale, mga kabida, sa aking pagkakalam, inendorso po ito ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan ho sa Leyte. Okay? Bigla na lang po tayong nagtaka Saka marami hong nagtaka nung nalaman na lang po natin na biglang nawala yung kanyang pangalan doon Kaya yun, magandang balita po ito. Ito pong ginawa po ng Korte Suprema na naglabas po ng TRO. So pwede pala itong mangyari po kay Nene Bacale. Kung sakali pong gumawa po ng paraan, ito ang kanyang mga abogado para naman po may balik po yung kanyang pangalan doon sa official ballots po, mga kabila. Kaya nga, dahil dito, So, yan po. Tingin ko yung mga abogado ni Nene Bacale
gumagawa na ng legal remedies at may pag-asa na maisama ang pangalan niya sa bagong pagprinta ng ballots doon sa 1st District of Leyte at may makakalaban na si Speaker Martin Romualdez. Okay, so again, i-share ko sa inyo ang video ng pagtulong natin sa Talandig Tribe sa Bukidnon. Ang inyong panonood sa ating channel na nakakatulong sa kanila dahil ang income natin sa channel nito ay pantulong sa mga nangangailangan. Nagbibigay tayo ng libre